Ang resback na gagawin nila Asta laban kay Lucifero ang gagawing pagkilos ni Adramelech at ang pag-amin ni Captain Charlotte ng kanyang pagmamahal sa pinaka-brusko na tao sa Black Bulls ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya naman wag na natin patagalin pa, let's go! Dahil 5 segundo na lamang ang natitira para kay Asta ay kailangan niya nang tapusin ang laban, subalit si Lucifero ay hinagis ang malalaking tipak ng bato sa ating bida, pero si Asta ay madali pa ring nakakaiwas dito, pero biglang pinangat ni Lucifero ang mas malaking tipak ng bato upang si Asta ay mawalan ng balanse at tumalon si Lucifero papunta kung nasaan si Asta at binigyan niya ito ng malakas na suntok sa sikmura. Isang flashback ang pinakita kung saan nag-uusap si Libby at Lisita at sinabi ni Lisita na siya ay may anak din na maaaring sinlaki na raw ngayon ni Libby. Pero kung pinanatili daw ni Lisita ang kanyang anak sa kanyang tabi ay maaaring makuha rin daw nito ang buhay ni Asta, kung kaya't iniwan niya raw ito sa simbahan at nabigo raw siya bilang ina at bilang magulang. Hindi raw sila pwedeng magsama at hindi niya rin daw pwedeng yakapin ito at alam niyang hindi na sila magkikita pang muli, pero sa araw-araw at maging sa inaharap ay lagi niya raw itong mamahalin sa panghabang buhay. Sumunod ay binalik ang eksena kung saan hindi naapektuhan si Asta ng suntok ng hari at nang makita ni Lucifero ang ekspresyon na ginawa ng ating bida ay naalala niya ang eksena nilang dalawa ni Lisita at sinabing yung walang kwentang babae na yun na siyang umarang sa aking paglabas noon ay siya pala ang iyong ina. Winasiwas ni Asta ang kanyang espada at doon ay naputol na naman niya ang sungay ng hari, pero syempre hindi papayag si Lucifero na hindi makaganti at kanyang susuntukin si Asta, pero si Asta ay madali na namang naputol ang kanang kamay ni Lucifero na parang pumuputol lamang ng pipino at hindi pa nga ito nakontento dahil iniwa pa niyang muli ang kaliwang kamay ng hari at sinabing ikaw ang walang kwenta dito, at pagkatapos ay hiniwa niya itong muli sa katawan pababa mula sa kanyang balikat at sinundan pa niya itong muli ng isang paghiwang padiagonal sa katawan ni Lucifero na parang naglalaro lamang si Asta ng Fruit Ninja dahil binigyan niya talaga ito ng matinding combo, mga kaibigan. Doon ay natapos na ang 5 minuto ng kanilang Devil Union at nagkahiwalay na ang kanilang katawan kasabay ng pagkakahiwalay ng katawan ng hari at kanilang sinabi na manatili daw ito sa lupa at magdusa sapagat silang dalawa daw ay mabubuhay at magiging masaya sa mundo. At sobrang nakakataas balahibo talaga ang eksena na to, mga kaibigan, kung paano nila nilulockdown ang Supreme Devil na siyang pinakamalakas sa Underworld. Sa isip ng hari na hindi raw pwedeng mangyari sa kanya ang ganito sapagat siya raw ang pinakamalakas sa lahat ng Supreme Devil na may pinakamalakas na kapangyarihan, kung kaya't wala daw sino man ang may kakayahan dapat na siya ay masugatan. Pero sa kabila nun ay nagawa pa rin daw itong gawin ng mga batang wala man lang maika sa kanilang katawan at doon ay sobra itong nagalit at humiyaw at sinabing hindi raw siya pwedeng matalo sa katulad lamang nila Asta, sabay nakaramdam ng matinding gravity ang ating bida at napadapa sa lupa. Sa isip ni Asta na sa kabila daw ng pinsala ng hari ay hindi pa rin daw pala ito patay, at sa isip naman ni Libby na hindi niya na mababalutan pa ang kanilang katawan ng anti-magic upang makansila sana ang gravity magic ng hari, at sinabi ni Lucifero na sino ba kayo upang tingnan ako ng mababa kanina. Ang kalahati daw ng kapangyarihan ng hari ay nakasilpa sa Underworld dahil kung buo lamang daw ang kanyang kapangyarihan ay hindi raw mangyayari sa kanya ang sitwasyon niya ngayon. Wala na daw tutulong kila Asta kung kaya't dudurugin daw sila ni Lucifero at sa huli daw ay sila ang talo sa laban, pero biglang nagpakita ang Black Moon ni Yami sa harap ng hari at doon ay nagpakita sila Nak sa tabi ng ating bida. Wika ni Lucifero na dapat raw ay patay na ang dalawa sa ataking kanyang ginawa, pero sagot nila Yami na ngayon daw ay lalagpasan nila ang kanilang limitasyon, pero pagalit na sabi ng hari na kahit anong gawin nila ay hindi naman daw nila magagawa pang umatake sapagat si Asta raw ay hindi na makatayo pa, subalit bigla itong nagulat dahil si Asta ay muling bumabangon sa kanyang pwesto. Napatanong na si Lucifero kung ano na ba ang nangyayari dahil kahit anong pagbagsak ang gawin niya sa ating bida ay paulit-ulit pa rin itong tumatayo at mapapansin nating medyo terrified na si Lucifero sa ginagawang pagtingin sa kanya ni Asta. Natawa naman si Yami dahil mukhang ang hari daw ng Underworld ay takot na sa ating bida, kaya naman nagmadali itong lumipad papalayo na para bang ginawa nila Lilith at Naama noong tatapusin na sila ni Asta, at sinabi ng hari na sa muli nilang pagkikita ay pinapangako niya raw na tatapusin niya raw sila Yami gamit ang buo niyang lakas, subalit sa isang iglap ay nagulat si Lucifero sapagat si Asta ay nasa kanyang likuran na at sinabi ni Yuno na wala
naman ang susunod pa at doon na hiniwa ni Asta ang katawan ni Lucifero na siyang tumapos sa buhay nito. Natuwa sila Yami, Nak at Yuno, samantalang sila Vanessa ay nagulat naman. Ganun na din sila Patri. Isama pa natin ang Supreme Devil na si Adramelech sapagkat ang hari ay namatay na sa kamay ng ating bida. Habang papabagsak si Asta ay papalapit naman sa kanila si Adramelech at doon ay kanyang tinitignan ng ating bida habang nakahiga, pero sa sumunod na sandali ay dinukot niya ang puso ni Lucifero at sinabing yun daw ang kanyang kailangan. Lumipad na papalayo si Adramelech at magkikita pa rin daw sila sa inaharap, samantalang si Yuno ay naisip na malaki ang pinsala ng mga kapitan kasama na si Asta, pero mas delikado raw ang kalagayan nila Captain Yami at Vice Captain Nak. Kailangan daw nilang gumawa ng paraan upang mapagaling ang dalawa at isang tao lamang daw ang kanyang naisip sa mga oras na yon, at doon ay tineleport niya si Mimosa upang pagalingin ang dalawa. Nang makita ni Mimosa ang sugat nila Yami ay humingi ito ng sorry dahil wala na raw siyang natitira pang mahika, at naisip naman ni Gray na wala na rin daw siyang natitira pang mana upang magpagaling. Sa isip naman ni Patri na kahit taglay niya daw ang Grimoire niya ngayon ay hindi niya kayang pagalingin ang malalang sugat nila Yami, samantalang si Captain Charlotte ay nanlaki ang mga mata at sinabing pagkatapos niya daw pumunta sa Speed Kingdom upang iligtas ito ay ano raw kaya ang ginagawa ni Yami ngayon. Ginigising ni Captain Charlotte si Yami at nasaan na raw ang kabastusang pinapakita nito noon, at nanginginig na sinabi nito na I love you na kinagulat ni Vanessa, at sa kanyang pag-iyak ay inulit niya muli ang salitang I love you kung kaya't nakikiusap raw siyang wag daw sanang mamatay si Yami. Biglang napansin ng pusa ni Vanessa na may paparating mula sa malayo at doon ay nagpakita ang small version ng base ng Black Balls at pinapamadaling pakainin nila Charmy si Mimosa upang bumalik na agad ang magic nito. Wika ni Mimosa ay wala daw siyang tinidor at kutsilyo upang kainin ito, at sinabi naman nila Magna na lunukin na lamang daw ni Mimosa ang pagkain kung kaya't si Mimosa ay wala nang nagawa kundi magkamay, at pagkatapos noon ay bumalik na rin agad-agad ang kanyang mahika. Ginamit ni Mimosa ang kanyang ultimate plant magic para mapagaling ang dalawa, at sa pagmulat ng mata nila Yami ay sobrang naging masaya ang lahat sa pagkakaligtas ng kanilang buhay. Tinawag ni Yami si Captain Charlotte at sinabing salamat dahil sa iyo ay hindi pa ako patay ngayon, at tinanong kung ano raw ba ang sinasabi nito kanina, at doon ay sumingaw muli ang ulo ni Captain Charlotte sa sobrang iya sabay bagsak sa lupa. Nagpasalamat si Asta kay Mimosa sa kanyang paggaling at masaya daw siya dahil buhay pa rin daw ang kanilang kapitan at busy kapitan, pero hinawakan ni Yami ang ulo ni Asta at sinabing bakit daw napuno ng kalawang ang kanyang katana. Pero ngayong meron naman na daw siyang bagong katana ay bibigay na raw niya ang dati niyang katana kay Asta, at doon ay nagpasalamat naman ang ating bida at kanilang sinabi naman kay Nak na maraming salamat at maligayang pagbabalik sa Black Bulls, pero sagot naman ni Nak na ayaw daw niyang makasama ang mga taong hindi gumagawa ng tama, pero dahil ganoon naman din daw ang kanyang estilo ay hayaan daw siyang makasama ang Black Bulls ngayon. So grabe yung bakbakan, grabe yung iyakan, grabe yung panganib at grabe yung pagmamahal, at dito na natin tatapusin ang Season 5 ng Black Clover sapagkat ngayon ay dadako na tayo sa Season 6 kung saan panibagong kalaban at panibagong istorya ang ating malalaman. Kaya naman for more Black Clover reviews like this ay mag-follow at subscribe lamang sa aking page, and see you to my next video. Goodbye!